suporte at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makisilip sa mga maiinit at samot-saring impormasyong hatid ng Reporter's Notebook kasama ang Sinotab. Ang mga ulat na aming binantayan. Ang mga batang asin sa Mindoro. Minsan po, pag wala kaming kita, wala kaming pagkain. Pag wala po kaming pagkain, naawa po ako sa kapatid ko. Naawa po ako sa kanila kasi mahal ko sila. At ang bentahan ng bakaw sa Palawan. Opo, alam namin po iligan, matagal na ito. Hindi na po nakaisang beses ako nahuli. Minsan po dyan, muntik na ako barilin dyan. Yung Coast Guard talaga yung nakahuli sa akin po. Nagdala ako ng 150 bingkis na kahoy. 150 bingkis po, kahoy. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Kamakailan, 2 malalaking buwaya ang nahuli sa Palawan. Ang isa sa mga itinuturong dahilan ng kanilang pagkabulabog ay pagkasira ng kanilang natural habitat na bakawan. Ang ilan kasi pinuputol at binabalatan ang mga bakaw upang ikalakal. Bakit nakakalusot ang kalakarang ito? Ang isla ng Palawan, lugar kung saan matatagpuan ang pinakamalaking bakawan sa buong Pilipinas, na umaabot sa 58,000 ektarya. Ito ang nagsisilbing natural habitat o tirahan ng maraming hayop, kabilang na ang mga buwaya. Pero ang mga nilalang na ito, unti-unting napapadpad sa lugar ng mga tao. Ang itinuturong dahilan, ang pagkasira at pagkaubos ng mga bakawan. Kamakailan, 2 malalaking buwaya ang nahuli sa Bataraza. Kaagad dinala ang mga buwaya sa Wildlife Rescue and Conservation Center sa Puerto Princesa. Nagpupumiglas at tila gusto pang tumakas ni Valentino habang ipinapasok sa isolation pen. Gayunman, mas ligtas daw sila dito sa Crocodile Farm. Minsan, ang buhaya namemerwisyo dahil pinerwisyo na sila ng tao eh. Parang gumaganti na lang yung kalikasan eh. Pero hindi na sana kailangang i-rescue pa ang mga buwaya kung naprotektahan lang daw ang mga bakawan. Tinungo namin ang lugar kung saan nanggaling ang 2 buwaya. Makikita mo habang bumabiyahe tayo, makikita mo na yung mga bakas ng mga pinutol na mangrove. Yun yung mga bakawan na nangingitim na. Tulad ng komunidad na ito, tinatayang may 400 bahay ang nakatirik dito sa ilog ng Rio Tuba. Sanay na nga raw ang mga residenteng makakita ng buwaya sa ilalim ng kanilang mga bahay. Alam daw ng mga taga rito kung gutom na yung mga buwaya kasi makikita raw nila yung mga buwaya sa ilalim ng mga bahay nila. Naghahanap na raw ng pagkain. Karaniwan, mga alagang hayop nila ang nakakain ng mga buwaya. Pero noong nakaraang taon lang, 1 tao ang nabiktima. Dito siya sa may banda dito siya kinagat. Hila-hila niya papasok. Buhayang tumira kasi yung bakas ng ilalim ng lupa yung ganyan buhangin niya. Alatang na kuhan siya yung nagalaw. Nagalaw. Ang mga pangyayaring ito tila epekto rin ng pananamantala ng ilan. Sa ilang lugar kasi rito, nagpapatuloy ang isang iligal na kalakaran, ang tan barking o pagpuputol at pagbabalat ng bakaw. Si Aldo, hindi niya tunay na pangalan, 10 taon nang ginawang kabuhayan ang pagpuputol ng puno ng bakaw. Magputol kami ng kahoy, yung bakaw. Pagkatapos po, yung balat, ipatuyo namin sa araw.
Pagkatapos po mga 2 araw, tuyo na siya. Pagkatapos pundoy-pundoy namin kung marami na siya bago ipasok sa loob ng sako. Ito yung kahoy ng bakawan pagkatapos silang tanggalin yung balat. Ibinibenta nila itong panggatong. Ang bentahan, 4 na piso kada isang bikis, katulad nito. Ang balat naman nito ay 2 piso ibinibenta kada kilo. Saan po nanggagaling yung mga bumibili ng mga barks? Taga Zamboanga po. Pumupunta lang dito, dumarayo. Dumarayo lang po sila dito, parang may intelligence sila. Kung may bakaw dito, marami na sabi niya na pundo na bakaw na dito, yung tuyo na ano na sa sako. Yun bago sila magpunta dito po. Darating na sila? Darating na sila. Para bumili? Para bumili. Nakalansya po sila? Nakalansa. Giit ng Environmental and Legal Assistance Center o ELAC, ipinupuslit ang balat ng bakaw palabas ng ibang bansa gamit ang backdoor sa Zamboanga papunta raw ng bansang Malaysia. Dinudurog ito at ginagamit na pangkulay sa tela, sapatos at ginagawang pampakintab ng mga kasangkapan. Ginagawa rin daw itong pangkulay ng pintura. Pag sinabi mong bark, ito yung parang parang balat, di ba? Balat ng bakawan, tatanggalin yan sa pamamagitan ng bolo, hindi chainsaw. Talagang mahirap yan, na tatanggalin mo. At sa pamamagitan yan, pag tinanggal mo na yung bark, yung nutrients kasi nandyan din. Ultimately, mamamatay yung bakawan. Opo, alam namin po iligan, matagal na ito. Hindi na po nakaisang beses ako nahuli. Minsan po dyan, muntik na ako barilin dyan. Yung Coast Guard talaga yung nakahuli sa akin po. Nagdala ako ng 150 bingkis na kahoy. 150 bingkis po, kahoy. The